Dito mapapatunayan natin na itong si Erice, ay hindi pro Duterte. Baka sasabihin na naman, palibhasa nagsasalita sa baho ni Bongbong Marcos, nagsasalita sa baho ng gobyernong ito, sasabihin na naman pro Duterte. Sasabihin na naman alam na nila kung sino ang nag-i-sponsor o kung sino man ang nasa likod ni Erice. Hindi po 'yan pro Duterte, ha. Ah. Lumutang ang isa na namang posibleng tandem sa 2028 elections. This time, Robredo at Zubiri. Yan. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Caloocan City Representative Edgar Erice na nananatiling si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang pinakamalakas na posibleng presidential bet ng Liberal Party sakaling tumakbo ito sa 2028. Siya raw ang strongest candidate na maaaring i-challenge si Vice President Sara Duterte na kamakailan ay nagpahayag na ng kagustuhang tumakbo. Ngayon 2028, para sa akin, numbers in the surveys will show, ang pinakamalakas na kandidato ng Liberal Party, si Vice President Leni Robredo. Mas Yan, kita natin, ha? Okay. So, maliwanag si Erice Makaleni. Hindi po yan pro Duterte. At sa katunayan, nagsasuggest pa siya na pinakamalakas na pwedeng mag-challenge kay BP Sara ay si Leni. I agree naman. That I agree. Hindi ko sinasabing mananalo si Leni. Baka nga hindi umabot sa kalahati yan ng boto ni Sara. Pero yung biggest challenge talaga na pwedeng kahit papaano ay may kurot, ito si Leni. Palawak daw ang koalisyon ng oposisyon kung ang makakasama sa tiket ay hindi magmumula sa loob ng partido. Kaya naman, isa sa mga pangalan na inilutang ni Erice bilang posibleng running mate ni Robredo ay si Senate Majority Leader Mig Zubiri. So, sino tingin mong possible? Ako gusto ko si Mig Zubiri from Mindanao. Yeah, ang ganda ng suggestion niya. Leni Zubiri. Oh, ang ganda papakinggan. Leni Zubiri. Ito po ang tunay na liberal. Ito ang tunay na pinklawan na masasabi natin. Ito ang tunay na oposisyon. Hindi kain suka. Ito hindi pro Duterte, hindi ito pro BBM. Hindi ito sunod-sunuran kay Bongbong Marcos. At hindi rin to Duterte. Yan ang kailangan. Dapat magising dito mga dinglawan, pinklawan. Nakain suka. Kaya yung suggestion niya ito lihitimo to. Yan talaga ang posibleng lalaban sa 2028. So, yung pagbanat niya kay Bongbong Marcos at binanatan din niya yung anak ni Bongbong Marcos na si Sandrong Bastos na anak, lihitimo yun. Hindi po galing baka ibibintang na naman kasing Duterte kaya pinatunayan natin dito, kitang-kita. Makes sense. Makes sense. Malaking bagay daw ang posibleng suporta mula sa Mindanao sakaling magkaroon ng ganitong tandem. Pero agad naman itong tinanggihan ni Zubiri. Sa isang text message, sinabi ng senador na naghahanda na siya para sa kanyang retirement sa politika. Pagkatapos yan ng kanyang current 6-year Senate term na magtatapos sa 2028. Tumakbo noong 2022 si Zubiri sa ilalim ng senatorial ticket ni Pangulong Bongbong Marcos. Initially ay naging guest candidate siya ng oposisyon, pero kalaunay idinrop sa listahan ni Robredo nang i-endorso nito si PBBM. Samantala, una nang nagpahayag si Robredo na hindi siya tatakbo muli sa pagkapangulo sa... Yan lang. Yun lang. Ayaw ni Leni. Ayaw ni Zubiri. Talaga, kung ang kakalabanin mo naman ay isang Sara Duterte, parang masisira ang political career mo. Tama si Zubiri, mag-retire na lang siya. Pero ito yung talagang possible. Diba? Yung iba kasi sinasabi si Torre, pambihira naman ang suggestion nito. Si Trillanes, yung talagang
suntok sa buwan, eh. Daig mo pa nanalo ng loto, pero ito yung talagang possible na tandem. 2028. Sa bahagi ng United Opposition, una na nilang sinabing patuloy lang ang pagbubuo ng kanilang slate para sa 2028 elections. At ayon kay Senator Risa Ontiveros, kailangan ng masusing pagbusisi kung kakailanganin bang makipagtandem sa labas ng kanilang hanay. Para sa agenda, Ito si Risa, wala din talagang ano, eh. Yan ang talagang kain-suka, no? Ah, si Rize, nabanggit niya na siya'y dumaan na-experience niya yung martial law. So, ayaw niya talaga kay Bongbong Marcos, no? Etong mga baguhan natin, eto may mga ambisyon, no? Kaya marami tayong kakilala na dilawan tsaka pinklawan na nadi-disappoint dito sa liderato nila dahil kinakain na yung suka. Galit na galit kay Bongbong, kinakain na. Kaya ano, yung direksyon nila talagang medyo kakaiba, no? O, next topic po. Eto, hindi nyo napupuna na si VP Sara ay for the past 3 years, maraming batikos na binabanat sa kanya and karamihan po fake news. At pansin nyo na si VP Sara nananahimik lang, no? Hindi niya pinapatulan, but this time talagang head on. Hindi na siya mananahimik, lalaban na siya. That is the Duterte we know. That is the Duterte we like. Sa katunayan nga po, magkakaroon sila, ito si Sara, ng bagong programa, parang Talk to the People, nung panahon ni PRRD, no? Sa SMNI. So alam naman natin, ang SMNI ay talagang hindi bayad na media. Everybody knows that. All Filipinos knows that. All Filipinos know that. Kaya nga naman ang pinili ni VP Sara para siya magkaroon ng programa ay SMNI pa rin. Pakinggan natin to. Asahan niyo po na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ng pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya. Ready na po siyang laban sa mga kalaban niya at kalaban ng Pilipino. Yun ang inaantay natin. Yan ang masarap pakinggan. This is it. It means malapit na po ang tagumpay laban sa mga magnanakaw ng ghost projects, sa mga corrupt, sa mga magnanakaw dito sa mga flood control scandal. Diba? Dapat talagang mag-ano na to. Kinakailangan natin kasi alam nyo, ito ang masakit. Mauubos tayo. Alam nyo ba yung magiging anak ninyo, apo ninyo, at apo nyo sa tuhod, magkakaroon ng utang dahil sa itong gobyerno natin. Dahil sa pagnanakaw ng gobyerno natin. Inubos na ang gold reserve. Bauna tayo sa utang. Utang pa rin ang utang. Utang ng ina nila. Babayaran natin. Utang ng pamilya nila. Babayaran namin. Mga utang nyo. Babayaran namin. Hindi lang natin, pati apo natin magbabayad. Kaya kailangan kumilos na si Sara. Dahil nakakaharap natin ang napakalaking problema. Naalala nyo, nanghihinayang tayo na kalahati or yung dulo ng panunungkulan ni PRRD, tinamaan pa ng COVID. Imagine ninyo, kung hindi tayo tinamaan ng COVID, ang laki sana ng ginanda ng Pilipinas. Ubus na siguro itong mga NPA at saka itong mga rebelde at mga komunista. Ubus na siguro yung mga drug addict sa Pilipinas. Diba? Parang sayang lang. Tinamaan ng COVID. Pero sa isang banda, tayo nagpapasalamat din. Buti na lang si PRRD ang presidente nung tumama ang COVID. Imagine ninyo, kung si BBM ang presidente nung tinamaan tayong COVID, marami patay.
Baka marami sa nanonood ngayon o baka pati ako patay. Hindi natin masusurvive yung ganyang klase na problema na natulungan tayo ni PRRD. Now, fast forward to 2026, hindi maganda tong pangyayari, nagkaroon ng giyera. And kasamaang palad, tumapat na si Bongbong Marcos ang presidente. Paano niya pipigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina? Paano niya pipigilan, susolusyonan ang pagtaas ng mga bilihin? Paano yung supply natin? Yung reserve nating pagkain? Yung reserve na gasolina? Yung reserve na langis? Mga trabahong nakahanda sa ganitong klaseng sakuna. Nakahanda ba si Bongbong Marcos? O nakasama si Bongbong Marcos dahil may EDCA pa? Ang tinitira ngayon ng Iran ay hindi Israel at Amerika. Ang tinitira yung may mga US base. At alam naman natin yung EDCA, it's the same banana. Base militar din yan. Parehas lang din yan. Okay? Bombahin man tayo o hindi ng Iran, bonus na lang yan sa problema natin. Ang talagang problema natin ito, supply natin. Paano natin masusurvive yung ganito kalaking problema na ang nakaupo si Bongbong Marcos? Tapos ayaw pa nilang solusyonan itong nakawan at korupsyon. Anong focus ng gobyerno natin? Si Sara. Kaya balikan natin. Dapat talaga. Maraming salamat, Sara. You will not take this sitting down. It's about time. Lumaban ka na. Hindi lang para sa pamilya nyo, kung hindi para sa bayan. Eto, may papakita ko sa inyo. Isa na namang balita, pantakip. Diba? Pantakip dito sa kanilang ghost projects. Nakikita nyo, naobserbahan nyo, alam kong updated kayo, na basta talagang may malaking balita na mabubulgar patungkol sa ghost projects nitong si Bongbong Marcos, sa kanyang pagiging mastermind ay mabubuking siya, meron silang mga bagong balita. Laging nililihis. Di ba? Kailan na si FLM tsaka si Sir Jack, yun ang ginamit nila para pantakip. No. Ngayon naman, may pantakip na naman sila. Di ba? Asahan po ninyo yung mga ganitong klaseng balita para bukod sa mapagtakpan nila yung pagnanakaw nila, para kunwari meron silang ginagawa. Eto, isa na naman to. Kasi, papansin ninyo, hindi lang po to isolated na kaso. Tingnan po natin. 56 yung witnesses namin na naka-ready. Na nakalista. Pero for the trial dates on April, we are ready with the 8 witnesses for the 8 trial dates. Siyempre, hindi ko pa mabanggit kung sino yung mga pangalan nila. Pero nag-start na kaming gumawa ng affidavits. 56 witnesses ang nakapilang tetestigo laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado sa Sandigan Bayan. Para ito Teka muna. Okay, puntahan muna natin dito. Bakit si Bong Revilla na naman? Di ba? Ang isinisiwalat netong 18 Marines, itong 18K kung tawagin natin, na bagman ni Tambaluslos at saka ni Bongbong Marcos, imbis na yun ang imbestigahan, napunta na naman tayo kay Bongbong Marcos. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na panliligaw. Hindi lang to si Bong Revilla. Pati naman si BP Sara, di ba? Pabubuksan yung bank account ni BP Sara. Ipinai-impeach. Pasado na yung in substance and in form yung pinasa nilang impeachment. So sino ngayon ang hinahabol nito? Tingnan po natin lagi yung kabaligtaran. Hindi sila maghahabol na tulay na mastermind. Lagi silang mayroong pantatakip na kunwari ginagawa.
Sabi ko sa inyo, hindi to isolated eh. Yung dalawa, si Sara at saka si Bong Revilla ang gustong ikulong. sa kasong graft dahil sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Isinagawa kanina sa Sandigan Bayan 4th Division ang pre-trial ng kaso. Dito natapos na ng magkaparehong panig sa harap ng korte ang pagmamarka ng mga ebidensya, paglilista ng mga tetestigo, maging ang pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Siyempre, very confident dun sa interview namin sa witnesses namin. Kasi yung mga witnesses namin, yung mga taga-DPWH din eh. So, siyempre, familiar sila dun sa transaction. Involved talaga sila? Oo, involved sila. Ayon sa Okay, eto daw, mga witnesses nila, taga DPWH. Bakit si Bong Revilla? Una, sino ba ang witnesses nito mga to? Sino bang nagturo? Si Bernardo, di ba? Si Bernardo, may nakaw mismo. Involved sa DPWH. Bakit si Bong Revilla hindi naman siya involved? Sino bang nagpapatubad ng mga proyekto na yan? Sino ba ang nagsasabi kung tapos na yung mga proyekto na yan? Sino bang nagsasabi kung tumatakbo ba yung proyekto na yan? Saan ba dumadaan ang pera niya mga yan? Di ba sa DPWH? Di ba kaya nga si Bernardo, isa sa nang-abuso diyan sa mga ghost projects? Bakit si Bong Revilla? Di ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka bakit si Bernardo pa ang state witness? Pambihira. Yun ang bastos ng institusyon ng DPWH. Siya pa ang nagtuturo. Siya ang haya-hayang buhay ngayon. Yan ang sinasabi ko sa gobyerno natin eh. Ang tinatanggal sa ethics, ang tinatanggal sa minority, ang kung ano-anong sinisita, walang kinalaman. Tapos yung mga kakampi nila, laya. May envelope. Binibigda. Yan na sinabi ng mga 18 Marines, di ba? Sila yun. Yung Quadcom na napakaingay. Nabibigyan ng envelope. Bakit doon walang humahabol? Si Bernardo, hindi niya nga naituro yung magpinsan. Tapos siyang state witness. Ganyan po kasi. Pag pinoprotektahan mo yung talagang mastermind na yung magpinsan, ikaw ang laya. Loko-loko rin ba? Nakikita nyo kung gaano kasalbahe itong gobyerno na ito? prosekusyon. Pagkatapos ng arraignment ng mga akusado, nagsimula na agad silang mag-interview ng mga potensyal na testigo. Kumpiyansa sila na ang mga inilista nilang witness ay makakatulong upang mapatunayan na may nalabag sa batas sina Revilla at mga kapwa akusado. Tapos pagtagal, madidismiss. Ganyan naman nangyari sa kaso nila, di ba, na-dismiss? Anong nangyari? Harassment lang. Ngayon, ginagawa lang, itong si Bong Revilla, ginagawa nilang showroom. Na kunwari, yan yung sinasabi ni Irice, wala naman kayong napapakulong. Si Bong Revilla lang. Hindi nga siya kasama dun sa mga listahan. Di ba? Tanim kulong tong mga to. Pananakot din doon sa mga senators na nakaupo ngayon na binigyan ng palakol sa leeg na pag sila ay pumanig sa impeachment ni BP Sara kasi papasayan sa Congress, sa lower house, pupunta yan sa Senado. Pagdating sa Senado, mayroong palakol sa leeg. Itong Villar, si Cheese, Jinggoy, Villanueva, lahat sila eh. Di ba? Ginawang panakot yung kay Bong Revilla, ganyan na mangyayari sa inyo. Tutuluyan namin kayo. Pag hindi kayo papanig dito sa impeachment ni BP Sara. Ganyan na po. At hindi naman lingid sa inyo. Alam naman nating magkaibigan si Bong Revilla at saka si BP Sara. At hindi rin lingid sa inyo na
kalaban sa politika ng Remulla ang Revilla. Di ba? Sado, oras na simulan na ang trial proper sa April 7 at April 8. Ang kampo ni Revilla handang dumepensa, lalo na at naninindigan pa rin silang walang kinalaman ang dating senador sa mga aligasyong ipinupukol dito. Wala talagang partisipasyon si former Senator Bong Revilla sa mga aligasyon laban sa kanya. So, we are ready, no? Insofar as yung 56 na yun, hihintay na lang po namin and haharapin namin ito as they are presented sa trial. Kung higit sa 50 ang witness ng prosekusyon, 14 na witness naman ang inihanda ng mga abogado ni Revilla. Ngunit hindi sinabi ng mga ito kung sino-sino ang tetestigo pabor sa dating senador. Anya, maiging hintayin ang pinal na mga pangalang aaprubahan ng korte. Hintayin natin yung nasa order ng court at kung ano yung nandun, yun yung siguradong lalabas na Siyempre, magandang balita rin ito, 'di ba? Artista eh, 'di ba? Kasi pag ang balita mo ay involve ang artista, kahit doon sa mga hindi politically involved o hindi sila politically interested, matatap mo yung mga ordinaryong Pilipino o yung mga Pilipinong sabihin nating hindi nasa mainstream ng politika. Kasi nga artista, 'di ba? So matatabunan. Dahil alam nyo, buong Pilipinas, kahit ikaw ay hindi involved sa politika, kausapin nyo kamag-anak nyo, kapitbahay nyo na walang kahilig-hilig sa politika, alam nila yung ghost projects. Alam nila yung pagnanakaw ni Tambaluslos tsaka ni Bongbong Marcos. Alam nila yung lumabas na 18 Marines. So para maligaw dyan, malihis na naman, punter yan nila si Bong Revilla. Siyempre nga naman, kung ikukulong mo si Bernardo, sino may pakialam dyan? Wala namang may kilala dyan eh. Diba? Pero sa katutunayan, yan ang talagang yan ang talagang directly involved dyan sa DPWH. as allowed by the court po. Ginagalang din namin ang tamang proseso. Ginagalang din namin ang korte at ang mga proseso nito at susunod kami sa tamang proseso. Magta-trial tayo, haharapin namin ito. Samantala kanina, tanging ang mga dating tauhan ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, RJ Dumasig at Cristina Pineda ang nakadalo sa pre-trial. Sina former Senator Revilla at 3 pang kapwa-akusado hindi nakapunta dahil hindi na ipasabina para humarap sa korte. Kasunod dito, Okay. Next topic po tayo. Tingnan po natin itong post ni Attorney Baligod. Sinabi niya, "This is unwarranted extrapolation intended to intimidate us. A responsible statement like this damages the ombudsman as an institution." Alam mo, yung ginagawa ni Boying, hindi lang siya ang nasisira. Alam naman natin sira na tong mama na ito eh. Boying is in the same league as the Ping Lacson, Tito Soto, yung talagang ililihis ang usapin. Hindi matuloy ang investigasyon at hindi masunda ng ebidensya laban sa ghost projects, laban sa flood control scandal. So alam natin yan. Ang masama nito, hindi lang siyang nasisira, yung institusyon ng ombudsman. Kaya nga sabi niya, ombudsman as an institution tasked to bring corrupt officials to account. Trabaho ng ombudsman yun eh. Iimbestigahan itong mga corrupt na opisyal. Sabihin ba naman ni Remulla says, 18 ex-Marines out to incite other soldiers to rise up in arms. Di ba? Pagkaganyan, lagi nilang sasabihin, inciting to sedition, rebellion, o kung ano-ano pa, fake news, para naghihikayat. Hindi ka na pwedeng magsalita. Paano kung totoo yung sinasabi nitong mga to? Bakit natin huhulaan kung ano ang motibo nitong mga Marines? Bakit hindi mo tingnan kung totoo? Yun ang tingnan mo, Boying. Totoo ba na nag-deliver sila? Regardless kung ano ang motibo nila. Kasi kung totoong nag-deliver sila,
Yan pa lang. Dapat ang hinahabol mo yung mga pinagdeliveran. Regardless kung babaero itong mga 18 Marines, kung bakla ba sila, wala na tayong paki doon. Hindi mo trabaho yun. Hindi ka abogado ni Bongbong Marcos at saka ni Tambaluslos. Diba? Pambira, halatang halata itong mga to. Ito talaga ang mga proteksyon ni Bongbong Marcos eh. Itong si Boying tsaka si Ping Lacson. Hindi nyo ba napupuna? Ito, sasabihin ko sa inyo. Gusto nyong malaman kung anong gusto ni Bongbong Marcos? Look at the direction of Boying and Lacson. Tingnan nyo direksyon nila. At kayo manghusga. Tama ba yung sinasabi ko o mali? Doon na lang muna tayo. Hindi tayo nagmamagaling. Sabihin ninyo kung mali ako. Pero hindi lalayo ang investigasyon ni Lacson at saka ni Boying sa gusto o palayo sa pag-iimbestiga kay Bongbong Marcos. Lagay nyo sa comment section. Diba? Ako, yan ang nakikita ko. And I'm very confident, more than 50% ng mga Pilipino. Yan din ang nakikita. Ewan ko naman sa inyo kung hindi nyo pa na-observe yung ganyan mga galawan ni itong tandem na Boying at Ping Lacson. Ba't hindi kaya itong tumakbong presidente, si Lacson taka si Boying, no? Sila mag-tandem. Ito ang malaking balita na patuloy binabasag ng media. Okay, pag-uusapan natin to. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa itinatawag nilang press conference. Inigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng malem-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupo. Ito sinasabi, no? Maputol lang natin. Sinasabi nila na itong mga 18 Marines, ginigipit sila. Alam nyo kung napanood nyo yung buong balita nito, yung buong interview sa kanila. Nako, matindi. Kayo na humusga. Pero in my opinion, nung napakinggan ko to, grabe ang media. Grabe. Parang ang media ay ang idinidiin sa klase ng kanilang pagtatanong ay itong mga Marines pa. Parang ang klase ng kanilang direksyon ay sila ay parang abogado ni Bongbong Marcos at ni Tambi, ni Martin Romualdez. Kayo po humusga, pero sa akin, nakita ko no? Napanood ko. And sayang nga dahil supposedly, nung Sabado, magpapa-interview sila sa SMNI dahil sa amin, Banatero specifically, dahil para mabigyan natin ng liwanag ito, no? Pero sa kasamaang palad ay sila ay nagkaroon ng threat that time, no? May balita tayo, no? Hindi ko nababanggitin. Ito po ay grupo ng mga uniformado na meron daw nagbabantay sa labas pa lang ng kanilang hideout, ng kanilang safe house, parang ganoon, no? Sa katunayan, itong kanilang pagkasama ngayon, itong interview ngayon, naputol pa nga ito dahil may natatanggap na threat. Grabe po kasi talagang ito, derechahan. Si Bongbong Marcos ang mastermind. Kasabwat yung kanyang pinsan. Kaya napakadelikado nito. Mapapansin nyo naman sa klase ng media natin, sa klase ng Senado, sa klase ng congressman, sa Senado ng ombudsman, tila sila pa ang masamang tao. Naku, matindi. Doon pa lang, alam nyo, totoo po na may threat sa buhay nila. Nakakalungkot po. Kung itinuro sa likod ng panggigipit. Pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay,
Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Ako, tama, may punto si Sir eh. Alam nyo, media, wag naman tayo magpapakasangkapan. Halatang halata yung klase ng tanong ninyo. Niluluto nyo. Parang idinidiin. Kaya nakikita ko yung frustration ni Sir eh. Bakit kami? Wag naman sila ang pagdudahan. Normal naman po kung hindi kayo maniniwala eh. Pero sana, ang titingnan po natin, may katunayan ba yung pinagsasabi nila? Hindi yung personalidad. Naiintindihan po? Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 maleta po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Doon sa may lake, naku may lake ko. Doon sa Ilocos Norte na may lake, doon ba ando doon na hindi na siguro nila binanggit yung address kasi baka hindi po legal po yun. Pero yung address sa bahay mismo ni Bongbong Marcos. Diba? Ang sabi nga kanina, pamilya namin ang nakataya dito. Buhay namin. Alam mo, mas maniniwala ako ha. Tingnan no. Sila, wala silang illegal na nagawa. Pero nagsasalita sila para isakripisyo yung kanilang buhay at yung kanilang pamilya para makatulong sa taong bayan. Totoo ba? Yes. Wala naman silang problema eh. Di ba? Unlike yung mga testigo ng kay BP Sara nakakulong. Iyon may problema. Yun mismo, pwedeng gawing kasangkapan ng gobyerno. Pwedeng fake. Ito wala, nananahimik ka sa buhay mo. Magsasalita ka, itataya mo buhay. Alam mo, para sa isang pamilyado, masakit yun. Itataya mo. Di bali ng buhay mo eh. Pero itataya mo yung buhay ng mga anak mo. Matindi po ito. Ibig sabihin, legit po. Ilan po yung May ano, boss? yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po. Sa townhouse. Sa townhouse po. Lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na paper bag. Paper bag? At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga EA, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Kaya ako, sa totoo lang, wala akong katiwa-tiwala dito kay De Lima eh. Alam mo ito, gusto lang gumante sa Duterte. Diba? Obvious yan, nakulong to because of Duterte. Nahuli yung kalokohan niya. Pati nga dun sa driver, nahuli. Okay? Kaya ngayon, ito, wala, vengeance ang motibo nito. At hindi lang vengeance. Lagi pa doon sa townhouse kung saan nagkakabigayan ng sobre. Huwag tayo maglokohan. Ha? Yung tinuturo ng gobyernong ito na mastermind na di umano na si Saldico patungkol sa ghost projects, laging ka-meeting ni De Lima. Yan ba ang ginagawa niyong matinong tao? Kayong liberal? Kayong pinklawan? Nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Ang tinatanggi nila, okay, ang tinatanggi nito si De Lima at saka itong Malacanang na tumanggap sila ng pera. Ang itanggi nyo, halimbawa, De Lima,
Ang itanggi mo na lagi ka nakikipagkita kay Saldico diyan sa townhouse. 'Di ba? Kasi madaling ano eh, madaling sabihin, hindi ako tumanggap ng pera. Oh, anong ginagawa mo doon sa townhouse? Nagiinuman kayo ng driver ni Saldico? Hindi, ako nagtatanong lang, 'di ba? Oh, ano sa tingin niyo, kainuman niya yung mga driver? Pogi ba mga driver ni Saldico? Hindi ko alam. Oh, yun ang itanggi mo kasi yun ang sinasabi. Lagi ka dun sa townhouse. Yun din ang itanggi nyo, Malacanang. Huwag nyong sirain yung credibility nito. Itanggi ninyo na wala kayong natatanggap na maleta diyan at walang diniliver na maleta diyan sa Ilocos Norte, diyan mismo sa bahay nyo diyan sa May Lake. Sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Eto, dederechohan ka kayo. Ha? Kayo, mga religious leaders, kayo mga senator, kayo mga congressman, kayo mga kung sino-sino man kayong grupo, ha? Diyan, at mga public officials na tahimik dito. Mga animal kayo? Anong klase kayong Pilipino? Anong klase kayong tao? Kayo ba'y tao o animal? 'Di ba? Hindi ko sinasabing kampihan nyo itong mga 18 na Marines. Ang sinasabi namin, imbestigahan ninyo. Ang imbestigahan ninyo, yung presenta nilang ebidensya. Imbestigahan ninyo yung maletang idinideliver. Hindi ang iimbestigahan ninyo yung mga Marines. Bakit kayo tahimik? Alam mo, maraming nagsasabi, bakit yung ibang congressman, ba't yung ibang mga sundalo, ba't yung mga ibang mga senador, ba't yung ibang mga religious leaders, bakit tahimik? Kasi alam nyo kung bakit? Maraming madumi. Maraming naambunan ng nakaw. Yan ang sinasabi po sa atin. Yung iba, hindi man kasing laki nitong mga quadcom, hindi man kasing laki ng mga natatanggap ng mga talagang attack dog ni Marcos at ni Tambi, pero nakatanggap din yung iba. Kaya ang tatahimik. At accountability. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Local yan. I think we know who's behind it. Okay, tingnan mo to. Napakadelikado po to. Ang sasabihin ng ombudsman na parang ang motibo nitong Marines na ito ay maghikayat ng sedisyon o rebellion o para pataubin ang gobyerno. Ombudsman to, ha? Ombudsman. Anong gagawin natin kapag tayo ay kailangan magreklamo sa mga opisyal ng gobyerno? Sasabihin, sedition, inciting to sedition, gustong pataubin ng gobyerno? Anong klaseng ombudsman to? Hindi, totoo lang. Obligasyon mong imbestigahan yung ebidensya. Bakit ka nakafocus doon sa mga Marines? Alam mo, okay lang yan kung nasa korte na eh. Di ba? Normal yan. Sisirain mo yung credibility nung nagpipresenta ng ebidensya. Dahil ikaw ay nagtatrabaho doon ikaw ay abogado nung iyong boss na pinagbibintangan. Pero dito ombudsman ka. Hindi ka abogado ni Bongbong Marcos. Hindi ka abogado ni Tambaluslos. Ikaw ay ombudsman ng taong bayan. Anong gagawin natin sa Pilipinas kung ganito ang ombudsman natin? Nag-aastang abogado
nung mastermind ng ghost projects. Hindi ganyan ang dapat reaction. Very dangerous tong ginagawa nitong si Boying. Very dangerous. Dapat, gawin mo muna yung trabaho mo. Hindi ka dapat naghuhusga agad. Knows behind it. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Alam mo, ramdam ko yung galit at frustration nito si Sir. Kahit ako mapo-frustrate. Bakit binabansagang Duterte sila? Hindi sila pro BBM, hindi sila pro Duterte. Baka nga, ako sa tingin ko lang there is a possibility na anti-Duterte itong mga to. Hindi natin alam. Pero kung titingnan natin, remember, nagtatrabaho ito, yung iba sa kanila matagal na kay Saldico. Of course, si Saldico ang nagpapasahod sa kanila. Of course, si Saldico ay may influence over them. At alam naman natin si Saldico galit sa mga Duterte. Binabakbakan niyan si Sara. No? So, hindi malayo sa usapin. Baka yung iba dyan o marami sa kanila anti-Duterte. Pero hindi yun ang issue, hindi kung anti-Duterte ka, pro-Duterte ka. Or pro-BBM ka, anti-BBM. Pag-usapan natin, yung ebidensyang pinupresenta nila. Hindi yung personalidad, hindi sila. Di ba? Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. hindi kumpleto kanina ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Teka muna Okay, hindi raw sila kompleto. Ito yung sinasabi ko na talaga may threat sila. Sa katunayan, naputol pa nga ito dahil nagsalita na si Defensor, sabi niya meron ng threat. Kasi ayaw natin magbintang, okay? Pero, meron talaga na kakasubaybay sa kanila. Hindi natin alam. Malay mo. Ito hindi po tayo nagbibintang. Pero malay mo, even MMDA, na sa pangilalim galaw yan ni Torre. Hindi ko po pinagbibintangan. Ang sinasabi ko rito, posible. Di ba? Sila yung nakakalat sa kalsada. Hindi mo alam kung sila ay nag-aano ng trapiko or sinusubaybayan na sila. Pero meron talagang threat sa kanila. And that is given. Obvious po yun. Diba? Kita mo kung paano sumagot yung ombudsman. Ombudsman yun. Halata mong pilipit. Halata mong pinilipit. Ang facts. Kasi sabi pa nga nila yung iba dito may kasong atang homicide o murder. Di ba yung nabanggit? Paano may murder? Di ba hindi bailable yun? Paano sila laya? Di ba? Kung ano-ano binibintang dito. Di na ako magugulat, baka bukas. Ibibintang dito sa mga to na sila yung kinontak ni BP Sara para patayin sila Bongbong pag pinatay si Sara. Hindi ako magugulat kung bukas ibibintang dito na ang pumatay kay Jose Rizal ay isa sa kamag-anak nila. Grabe katindi yung mga binibintang. Di ba naaalala ninyo, dininay pa nga sila ng Marines. Tapos binago rin. Tapos ngayon naman may murder. Wow. Nakita na ba kayo ng kaso murder laya? Nakapag-bail? Baka siguro kung matataas na opisyal pero hindi ganito. Kanina, biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Di ba? Yan sasabi ko Next topic po. Ito naman po pag-usapan natin si
si Erice bilang senior minority leader, no, tinanggal. Okay? Ganyan po nangyayari. Talagang pagka may sinabi ka na masama or katotohanan at binuking mo ang panloloko ng gobyernong ito, talagang aalisin ka. Remember this, meron tong binanggit na hindi maganda kay Bongbong Marcos na talaga namang totoo bola-bola lang daw si Bongbong Marcos. Hanggang ngayon naman, meron bang nakukulong? Oh, wala. Meron bang big fish na nakukulong dito sa Ghost Projects? Wala. Tingnan natin to. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos. Ayan. So, di ba dapat may minority, may majority? Okay? Pero, kontrolado, ganyan po nila sinisira ang Congress. Hindi ko nga alam kung dapat na nilang buwagin na itong lower house na ito Yung majority hawak ang minority. Hindi, papansin nyo sa Senado, hindi ganyan. Di ba? Yung minority talaga, independent. Kailangan po talaga yung minority. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, dahil para mayroon check and balance, hindi yung sunod ng sunod. Ang problema dito sa mga congressman na ito, even yung minority, sunod-sunuran sa majority, nakikita nyo naman, saan po ang breeding ground ng kain-suka? Dito sa mga congressman. Diyan po galing ang mga lehitimong kain-suka. At eto, napatunayan ni Erice, talagang ang nagpapatakbo sa kanila majority. Dahil sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nakikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos. Okay, dito muna tayo yun, tuwing magsasalita to si Erice, may pressure sa ibabaw. At ang nagbibigay ng pressure, bastos na bata talaga ito. Hindi marunong gumalang sa institusyon. Bastos na anak ito. 'Di ba? Kasi hindi mo na pwedeng punahin ang gobyerno. Pag pinuna ang gobyerno, bubungangaan sa ibabaw, ipe-pressure, palitan nyo yan, palitan nyo yan, palitan nyo yan. Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Boji, nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Malalim mag-isip, tulong yon. Okay. Ganito yan. Nagsasalita pa siya. Sinasabi lang niya, pinupuna niya yung maling direksyon ng administrasyon, pinasusundo na siya. Hindi pa tapos. Tapos, isipin mo ang tanda na nito. Congressman din to. Pantay lang naman silang congressman. Pasusundo mo, nagsasalita pa. Tapos, papatawag mo sa opisina mo. Ibang klase, no? Ang bossing ng dating. Pagdating sa opisina ni Sandro Marcos, ang sasabihin sa kanya,
Bakit mo binabanatan yung presidente? Bastos na anak. Ako bakit ko natatawag na bastos na anak? Dapat, hindi lang ito pambabastos kay Erice na nakakatanda sa kanya. Ito rin ay pambabastos sa tatay niya. Kay Marcos mismo, kay Bongbong mismo. Bakit? Dapat, naiunawaan niya na ang tatay niya ay presidente. Ikaw ay congressman. Hindi nyo ba naiintindihan na executive at legislative separate branches? Ginawa pong separate branches yan para may check and balance. Nasa konstitusyon po yan. Nasa batas po yan. Kung hindi ka ba namang bastos na anak, bakit ka manghihipasok sa hindi mo naman dapat obligasyon na hindi mo ginagawa, parehas lang kayong congressman. So, hindi ka na pwede magsalita sa gobyernong ito. Ombudsman, ayaw imbestigahan yung maleta. Majority leader, anak ng presidente, ayaw pupunahin yung presidente. Ano tayo dito, robot? Tanungin ko kayo, ako inis na inis eh. Kaya ako hindi nag-empleyado eh. No? Ayoko nung ginagawa akong robot. Di ba? Hindi naman po tayo pasaway. Pero, hindi nyo naman dapat nilalagay sa kamay ninyo ang batas. Hindi po robot ang Pilipino. Pag may mali kayo, dapat talagang sinisita kayo. Nasa batas din po yan. Freedom of speech. Freedom of the press. Ano, martial law? Gusto mo ulit, Sandro Marcos, martial law tayo ulit? Gaya-gaya kayo sa lolo mo? Aba, diktador. Diktador. Itinanggi ni Libana na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko, Paano mong itatanggi? Sinundo mo nga. Tapos nandoon nga. Narinig pa rin ni Boji D yung sinabi ng Sandro. Di patanggi mo kay Boji D na hindi sinabi ni Sandro yung kay Erice. kay distinguished colleague Arisi that I think you see this coming. Ibig sabihin, tinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Kung sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenary. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Ito sinasabi, no? Walang pressure sa taas. Nagkataon lang. Nung binanatan niya ang presidente, tas pinatawag siya nung anak, bigla siyang pinalitan. Coincidence. Nagkataon. Wow. Bloc ng Kongreso. Pumalag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihing tila sunod-sunuran lang kayo? O, totoo. Pwede. Eh, ang daming kain suka dyan. Marami dyan galit kay BBM. Ngayon, kung anong direksyon ni BBM, yun din ang kain, ito rin ang direksyon ng mga kain suka dyan. Wag nga. Ikaw naman, nagtatanga-tangahan ka pa. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us... Di, tanga ka ba? Or kami ginagawa mong tanga? Yun lang yun eh. Dalawa lang yan. Kasi imposibleng di mo alam. Tanga ka o kami ginagawa mong tanga? put decorum in this house. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po imposible. Ang tagal-tagal niya ng congressman. Di ba yung sinasabi ko eh? Alam niya yun eh. So kung hindi siya tanga,
Ginagawa mo kaming tanga. Huwag mo naman gawing tanga yung mga Pilipino. Alam niya. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. Ako, kung hindi niya alam, tanga siya. Pero mas pinapaniwalaan ko na hindi tanga siya or hipokrito siya Ginagawa niya tayong tanga. Kami mga ordinaryong Pilipino. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House Minority Leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Ganon. Alam mo yung sinasabi niya? Yung sinasabing independent sa Congress, hindi talaga independent. Kitang-kita naman natin. Kaya nga, yan din yung sinasabi nila Risa Ontiveros na sila ay sila yung oposisyon. Maniniwala ba kayo sila oposisyon? Kung ano direksyon ni Bongbong, yun din ang direksyon nila. Gusto pa nga nila makaalyado. Meron bang oposisyon na gusto mo makaalyado si Bongbong Marcos? Di ba? Same thing dito, yung minority. Same din ang direksyon ng majority. Parehas na parehas Kaya madududa ka talaga na totoo yung sinasabi nito mga 18 Marines. Dumadaloy ang envelope, dumadaloy ang maleta sa Kongreso. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni House Majority Leader Sandro Marcos at ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Erice. Para sa GMA... Ayan, hindi pa naman magsasalita yung mga yan. Papansin mo lagi silang huli. Pinag-aaralan pa nila kung paano. So for the meantime, yung tagapagsalita muna nila, si Claire, si Ombudsman, kung sino-sino. Tapos saka sila magsasalita pag nasala. Yan ang style ng Marcos. Hindi sila makakagawa ng head-on. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyo po sanang kalimutan, i-like po itong video na ito. And iniimbitahan ko po kayo na manood at patuloy na sumubaybay dito sa vlog ni Coach Oli News. And po tandaan natin, Coach Oli News. Huwag niyo rin pong kalimutan, napakalaking tulong po sa atin yan, yung pag-subscribe. Maraming salamat po sa mga nanood. God bless everyone.